sa Lord, ginagawa natin yung the best. Amen? Amen. Kaya, salamat sa Diyos at hindi naman tayo binigo ng lahat ng mga guide ng Lord ay nararanasan natin, mga kapatid. Lalo sa akin, sa buhay namin talagang yung himala ng Panginoon talagang grabe. Talagang nandun yung kung kailan tayo nagpipray na more blessing, di ba? Saka naman dumadami yung problema, di ba? Kung Lord, nagpipray tayo na maging mabait, saka naman tayo dinadalhan ng mga ang tawag niyan, yung pinapainit tayo, di ba? Bakit kaya ganun? Kung kailan tayo naghihingi ng kabaitan, merong mga taong pinapadala sa atin para magaling tayo. Pero, bagus, dahil doon, mapapansin natin na nakakaya natin kung mga nagagawa na natin yung pinagpipray natin, natututo tayong maging mapagpigil sa sarili. Amen? Kaya minsan, mga kapatid, kapag humingi ka ng pera, di ba? Hindi pera talaga, aktual na pera yung bibigay sa iyo. Ano kaya sa tingin niyo mga kapatid ang ibibigay? Minsan, kung hiningi mo ng more blessing, pagsubok ang ibibigay sa iyo. Di ba? Baliktad. Sabi ko, Lord, more blessing, bakit? More trials ang binibigay mo sa akin. Di ba? So, pero mapapansin natin mga kapatid na ang imposible sa tao ay imposible sa Diyos. Posible, imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya kung ano yung iniisip mo, kung maganda yung iniisip mo, mas maganda yung iniisip ng Diyos para sa iyo. Amen? So ngayon mga kapatid ay dadaling ko kayo sa 3 bagay lang, mga kapatid. Ito ay, dahil ngayon alam natin, sino bang nangangailangan, hindi nangangailangan ng pera? Meron ba? Meron hindi nangangailangan ng pera? Lahat tayo nangangailangan ng pera, di ba? So, sino maraming pera? Wala din. So ngayon, dadaling ko kayo sa 3 bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa tingin nyo, lahat ba ng bagay kayang bilhin ng pera? Yes, sabi nila, marami nagsasabi na kahit pangit ka, kahit ano man yung ating kalagayan, no? Pero kapag may pera ka, pagagwapuhin ka. Totoo ba yun, mga kababayan? Siguro hindi naman, hindi lahat. Pero dito, sabi dito, sa ating tatalakayin, mayroong 3 bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Meron nga akong napanood, di ba? May napanood ako sa isang palabas. Sabi kung kailangan natin ng mga bagay, halimbawa kailangan natin ng damit, bakit nagpipray tayo na bigyan niyo ako, Lord, ng kayamanan, bigyan niyo ako ng pera? Bakit kaya hindi na lang i-direct natin sa Lord na bigyan niyo po ako ng damit? Yung rekta talaga, wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi mo na idadaan sa maraming pera. Diba? So mga kapatid, ano ang sabi sa episode 28? Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ito ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Naniniwala ba kayo sa ikalawang buhay? Naniniwala ba kayo? Amen. Na after na tayo'y mamatay, pagkatapos na mamatay ako ngayon, mayroon pa isang buhay. Sinong naniniwala doon, mga kapatid? Kaya, kapag tayo'y mananampalataya, laging nasa isip natin na tayo po ay estranghero sa mundong ito. Naniniwala ba kayo? Na tayo ay isang manlalakbay lamang, mga kapatid, sa buhay na ito. Hindi ito
pangmatagalan yung buhay natin ito dahil tayo ay may inaasahan na ikalawang buhay, mga kapatid. Doon ay sinasabi nila na ito ay buhay na walang hanggan. Kaya kung dito tayo ngayon sa lupa at nais nating mamuhay ng matagal, siguro wala naman nangarap dito mabuhay ng 100 years. Meron ba? 100. 80. Baka pansinin nyo mga kapatid, yung mga lula natin, di ba? Yung ba, 80. Yung sa akin, yung lula ko, 80. Bago siya namatay. Bungol na siya. Malabo na yung mata. Gusto nyo pa mabuhay ng 100 years? Ano na kaya yung ating kalagayan nun? Meron kami kapitbahay sa Quezon. Naubos na lahat ng ngipin niya. Alam niyo yung nangyari mga kapatid? May panibagong tumubo na naman. Panibagong ngipin na maliliit. Parang yung ngipin ng sanggol na maliliit. Ganon, tumubo. Tumubo ulit. Pero talagang nakaupo na lang siya sa wheelchair. Wala na. So, ang buhay natin ngayon ay hindi pang matagalan. Amen? Temporary lang ito. Kaya sa ikalawang buhay, kung ano yung kalagayan mo ngayon, ano yung nais mo sa sunod na buhay, sa ikalawang buhay, ano yung pipiliin mo? Ngayon pa lang, kapatid, magdesisyon ka na kung ano yung pipiliin mo. Diba? Maraming mga kabataan ngayon ay naliligaw ng daan. May mga kabataan na, imbis na yung kanilang life, sabi sa salita ng Diyos, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago sumapit ang Kaya habang bata pa, mga kapatid, yung buhay natin, huwag natin sayangin. Diba? Imbis na sa mundo natin gawin, ipagamit natin sa Lord. Diba? At doon mo mapapansin na yung kagalakan na kayang ibigay dito ng mundo ay hindi katulad na kagalakan na ibinibigay ni Kristo. Amen? Ganun po, no? Yung kaibahan. Buhay na walang hanggan. Episode 2, verse 8, pakibasa raw. Isang bagay po na hindi kayang bilhin ng pera dito sa mundo. Kaya kung may pera ka, hindi mo ito kaya, kapatid. Hindi kailangan ng pera dito. Episode 2:8. Praise the Lord. Sapagkat, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Amen. Ito ay buhay na walang hanggan. Ito'y kaloob ng Diyos, no? Na hindi kayang bilhin ng pera. Gaano ba karami yung pera mo ngayon? Nakita mo na ba? Nasilip mo na ba sa iyong alkansya? O ATM, sino ba may mga ATM dyan? O Gcash na lang. Yung aming Gcash, hindi na pwedeng lagyan kasi pagka umabot ng 500, may kumakaltas, hindi namin alam anong nangyari. Kaya kapatid, kapag tayo nag-iipok, ano ba? Saan ba dapat tayo mag-ipok? Saan tayo mag-iipon ng kayamanan? Dapat sa langit, di ba? Amen. Sapagkat yung, sabi nga nila, money is like a piece of paper. Isang uri lang ng papel, ang pera, no? Pero yung kayamanan, naiipon natin sa langit, mga kapatid, ito ay hindi masisira. Amen? So, kaya isipin natin mga kapatid, no? Piliin natin yung tamang paglalagyan ng ating kayamanan. Meron pang nagsasabi na kung saan, nasaan ang iyong kayamanan, ano pa? Nandoon din ang iyong puso. Sino ba ang iyong kayamanan? Tingnan mo raw yung puso mo kung sino ang nalalaman yan. Ha? Meron ba? O yung mga kabataan natin, sino yung sentro ng puso natin? Ha? Baka naman si Ining, no? Kailangan palitan natin. Dapat si Christ, no? Bilang sa mga mag-asawa, di ba? Ang sentro
ng pagmamahalan ay si Kristo. Kapag si Kristo ang naupo sa puso mo, mga kapatid, pangako ng Panginoon, no? Hindi ka matitinag anuman yung mga dumating sa buhay mo. Talagang hindi ka iiwan, no? Ng Diyos natin na buhay. Di ba? Meron tayong mga kaibigan, talagang ano yan? BFF ba yun? Ha? Best friend forever. Pero pag sa kagipitan na, ano? Wala nang BFF. Di ba? So mga kapatid, dapat ang kailangan gawin natin, no? Ang kailangan natin ilagay sa puso natin, yung BFF natin, si Kristo. Diba? Ilan? 50%? 100 dapat. 101. Diba? So kailangan, sabi nga sa awitin, more love, more of you in my life. Sino ba yung more sa buhay mo? Yung asawa mo? Yung negosyo mo? Ano pa? Yung Gcash mo? Talagang iniisip mo na sino yung magsisend mo galing sa ibang bansa? So kailangan natin yung sentro ng ating puso, no? Ay si Kristo. Amen? Isa na hindi kayang bilhin ng pera ay ang buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, buhay na walang hanggan. Ayan. So, hindi kayang bilhin yan, ha? Di ba, nung naalala niyo yung pandemya, di ba? Yung COVID-19. Kailangan kong gusto kong maging matibay, mabuhay ng matagal. So, maraming naglabas ang mga na bawal mag-vaccine. Sino ba ang complete vaccine dito? Sino walang vaccine? Mamaya, naalala ko nung galing ko ng Puerto, may nagpasyal sa akin ng barangay, nagkakatok. Sino pong walang vaccine dito? Kala mo yung mga dati na anti-Christ na yung talagang hinahanap nila kung sino walang bakuna. Mamaya, babakunahan ka. Ako po, meron na. So, sila? Talagang tinignan nila sa monitoring nila kung mayroong vaksinado sa pamilya na ito. Buti na lang, ako meron, pero yung iba, wala pa. Kaya pag dumating yung diba? Magsipagtakbuhan, mayroong maraming mga Kristiyano na ayaw magpabaksin. Natatakot sila. Yung iba naman, natatakot sila, nagpabaksin sila kasi baka nga ma-virus. So ano ba talaga, mga kapatid? So, pero kung gusto natin na talagang buhay na walang hanggan, dapat yung ilagay mo sa puso mo, ibaksin mo sa sarili mo, si Kristo, mga kapatid. Narinig niyo ba yun? Yung vaccine na si Christ? Wala pa, hindi niyo pa narinig. Dapat yun ang ating ilagay sa ating buhay, no? John 14:27. Pangalawa, ano ang sabi diyan? Pangalawang, hindi kayang bilhin ng pera. Kahit marami kang pera, mga kapatid, wala pala. Baliwala pala. Pakibasa, mga kapatid. John 14:27. Sabi nila, di ba? Sa Bible, di ba? Anong sabi yung merong isang mayaman doon? Mayaman na ako. Magpapagawa ako ng isang malaking kamalig. At doon niya iibak yung kanyang kayamanan, yung kanyang pagkain. Ang gagawin na lang niya ay iinom. Matutulog. Di ba? Pakibasa nga, mga kapatid. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Praise the Lord. So, kapag sa mundong ito, mga kapatid, mayaman ka, marami kang pera, may kapayapaan na? Meron? Meron? Pag marami kang pera? Alam niyo, mga kapatid, sa sa negosyo ng bossing ko, no? Mayaman na yan.
pero may gwardiya pa. Bakit? Natatakot siya, baka hulapin. Di ba? Meron mga established ngayon, may gwardiya niya, pero yung kanilang mga bintana, yung mga pintuan, may gwardiya pero talagang nakalak talaga. Meron pang mga rihas-rihas. Sa tingin mo may kapayapaan yung gano'n. Baka kahit nasa loob siya ng kanyang kanyang kwarto, nakapadlock o nakabolt yung bahay niya. Pero yung kanyang isip talagang natutuliro. Kaya naisip niya na paglabas niya, mayroong magtatambang sa kanya. Pero ang sabi ng Diyos, di ba? Yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos ay hindi tulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo sa iyo. Kaya yan yung hindi kayang bilhin, di ba? Ng pera. Kapayapaan. Ano yung awit na sabi ng awit? Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Minsan, may mga kapwa mananampalataya, di ba? Na sa kanilang pagninegosyo, pagod na, di ba? Kung saan na natutulog. Hindi nila inaalala kung anong mangyayari sa kanila. Kung mapansin natin, mapuparang natin sa ibang mga mga palabas, Facebook, YouTube, di ba? Hold up. Meron akong kasamahan na security. Pag nagkukwituhan kami, alam no bro, doon sa amin, sa Mindanao, 100 pesos lang, hold up ka na. Pansinin natin kung gaano, di ba? Kasama, kung gaano laganap na, di ba? 100 pesos lang, hold up ka na. Nakapila ka lang sa mga toda-toda, mga tricycle, meron nang may humihingi ng 10 peso, 5 peso. Pag hindi mo binigyan, talagang tuturukan ka na. Lalagyan ka niya ng gripo sa tagiliran. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Bibigay, di ba? So mga kapatid, kaya pansinin natin at dapat ilagay natin sa tama yung kayamanan natin. Ilagay natin sa langit. Di ba? Sabi dito ay hindi nasisira. Ano pa? Hindi ninanakaw. Amen? Mga pamiting iba sigurado maraming pera ito. Mga kapatid? So, ano yung sabi ng Panginoon sa isang mayaman? Sabi ng mayaman sa kanya, Panginoon, nagawa ko na ang lahat. Diba? Ano ba yung alam nating mabuti sa paningin ng tao? Nagawa niya na ang lahat ng bagay. Pero alam ng Diyos na siya'y mayaman. Anong sinabi sa kanya? Ipagbili mo ang iyong kayamanan at ibigay sa mahihirap. Anong nangyari? Hindi niya alam kung saan talaga ipunin, itago, ilagay yung kanyang kayamanan. Pero sinabi na sa kanya ng Diyos, no? Yung pamamaraan kung paano natin impukin yung kayamanan para hindi masira. Alam niyo mga kapatid, kung tayo may mga bahay dito sa lupa, sa langit mayroon din. Naniniwala kayo? Anong talata pa? Sana pagkikita yung talatang yun. Yun, ako'y paroroon sa Ama at kayo'y aking ipaghahanda ng inyong matitirhan. Ha? Naniniwala kayo mga kapatid? Amen. Tayo po ay mayroong tahanan. Meron po tayong corona. Meron tayong ang tawag nito, yung pareha ng mga king, meron corona. Ha? Meron tayong award sa langit. Kaya huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti, mga kapatid. No? 1 John 1:9, ano ang sabi diyan?
1 John 1:9. Pangatlo, na hindi kayang bilhin ng pera. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. So, hindi kayang bilhin kapatawaran ng kasalanan. Ang napansin nyo sa ng Panginoon, sa ng Diyos at sa natin ngayon, between government and God, anong nyo? Meron kayo napansin? Sa mundo natin na ating tinitiran, kapag ang isang tao ay nagkasala, di ba sabi nga nila yung batas para sa mayaman lang? Anong ibig sabihin nun? Kayang bilhin. Gaano ka man kasama, basta may pera ka sa mundong ito, kapatid, kayang baliktarin. Yung tuwid, pwedeng baluktutin. Yung baluktot, pwedeng tuwirin, no? Pero sa Diyos, mga kapatid, hindi kayang bilhin. Kapag ikay nagkasala, kapatawaran, diba? Sabi nga, God is justice. Maliit man, Lord, ano naman to? White lie. Meron bang gano'n? Ano na naman to, Lord? Once a year. Minsan lang naman po. Patikim-tikim lang naman eh. White lang. Hindi naman grabe, kapatid. Malaki man o maliit, sa tingin ng Diyos yan, pareho pa rin yan. Kasalanan pa rin. Amen? Mga kabataan, meron pa bang nag-hits na ng kunti lang? So, ang sabi ng Diyos, yung ating sarili ay, anong sabi? 1 Corinthians 3:16. Anong sabi diyan? Para sa mga kabataan, kailangan pakaingatan po natin yung ating sarili. 1 Corinthians 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? 17. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Amen. Puri ng Diyos. So, naintindihan nyo? Nung tinanggap natin si Lord, yung sarili natin ay templo ng Diyos. So, anong sabi niyan? Halimbawa, meron pang mga tumitikim ng konti. Huwag na natin sabihin kung ano pa. So, sa pamamagitan yun, sa pakunti-kunti lang naman. Hanggang dagdagan ng tagal na, container na. Dumami na hindi na konti. Amen? Sabi ko tulad sa ulan. Ay, wala yan, daan lang yan. Mamaya, 1,000 na. So, kapag palagi tayo, ganun yung nirarason natin, mga kapatid, sa maliit na bagay, sinisira natin yung ating katawan. Amen? Huwag nating hayaan na masira. Gaano ba natin kamahal yung ating sarili? Diba? Pag umaga, pinapaliguan, tinututbrasan, pinapabanguhan, diba? Ganon natin kamahal yung ating sarili. Pero sa Lord, templo ng Diyos ang ating sarili, mga kapatid. Hindi basta-basta. Amen? Kaya kung gaano natin iingatan, yung ating sarili, anong sabi? Kapag hindi natin iingatan, anong sabi niya? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak. Hindi man literally na talagang mawasak tulad ng building kapag sinira, wasak. Kapag ikay naninigarilyo, diba? Amat-amat lang yan, mga kapatid. Diba? Unti-unti mong sinisira yung sarili mo. Na ito ay
Sabi niya dito, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo iyon. Di ba? Kaya mga kabataan, gising po tayo, no? Bigyan natin ng halaga. Bigyan natin ng importansya yung ating sarili. Amen? Ibis na salayaw tayo ng mundo, no? Mga tropa, barkada, gala, doon tayo sa gawain ng Diyos. Kaya ba natin, mga kapatid? Amen. Kaya natin gawin? Parang mo pa kayo na. Kaya ba? Amen. Sino ang kayamanan mo? Kaya. Sino ang kayamanan mo sa iyong buhay? Kanina marami tayong pera, di ba? Pero hindi niya kayang bilhin. 3 bagay lang. Hindi niya kayang bilhin. Matthew 6:21. Pakibasa. Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. So yan na, di ba? Sino maraming kayamanan dito? Yung iba maraming tawag yan, maraming kahayupan. Mga baboy, manok, ano pa? Sino bang mahilig mag-alaga ng mga dito? Take note mga kapatid, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang iyong puso. Amen? Nasa na ang Diyos? Baka yung puso natin marami ng money, pera, na marami kang binibiti na gustong bilhin. Amen? Na isang tabi na natin si Lord. Dapat yung kayaman natin sa langit. Yung kayamanan natin si Kristo. Amen? Amen. Pansinin mo sa sarili mo. Kapag si Kristo yung laman ng puso mo, anong reaction? Di ba? Parang yung anong feeling natin kapag ang Lord ang nasa puso natin. Sabi na ang gaan-gaan ang feeling. Amen? Pansinin mo kapag in love ka kay Lord, ano yung napapansin mo sa face mo? Diba? Napapangisi ka, napapangiti ka, na hindi mo alam o na alam mo. Na kahit maraming problem, diba? Na kahit broken family ako, pero sa sentro ng puso ko si Kristo, kayang-kaya ko lahat. Kaya kong dalhin. Amen? Yun yung tunay na kayamanan. Pero kapag yung kayamanan mo, yung dito sa sanlibutan, yun ang palaging inisip mo. Kasi kung ano ang laman ng puso mo, lumalabas yan sa bibig. Amen? Naniniwala kayo mga kapatid? Na kahit ano yung laman ng puso mo dyan talaga, lalabas yan. Amen? So ganun po mga kapatid. Kaya tinatanong ng Diyos, sino ba ang kayamanan mo sa buhay mo? Sino yung mas mahalaga sa'yo? At parang seryoso kayo. Baka matulong na ako dito. Ha? Mga kapatid, isipin nga natin, sino yung kayamanan natin? Paano tayo makakaiwas sa mga bagay na makamundo? Roma, makibasa Roma 12:2. Ano ang sabi diyan? Lalo na ngayon, ang napakaraming hatak ng mundong ito, lalo na sa mga kabataan. No? Napakarami. Talagang yung ano ngayon, mga tinututukan ng kaaway
Amen? Roma 12:2, pakibasa. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos, no? Salamat sa Diyos. Dahil mayroong mga salita siya na iniwan para ating gawin, di ba? Sabi niya, huwag kayong umayon, no? Makiayon sa gawain ng mundong ito. Ano bang meron ngayon? Mga kapatid, anong meron sa iyo ngayon? Sa barangay, sa bayan ng Coron. Ayan. Amen. Baka meron pang nag-happy-happy din sa ano, ha? Malapit na naman yung may napapangiti, ha? Ano yun? Malapit na yung Ginuman. Ha? At maraming mga banda ang ginamit ng kaaway para himukin ang mga kabataan. Kaya alam niyo mga kapatid, merong mga iglesia, merong mga samahan ngayon na kapag kanya may mga piyesta, mayroon silang mga gwardiya na umikot doon. Tinitignan nila yung mga kabataan nila baka nandoon. At sigurado pag nandoon, anong mangyayari? Pag nahuli nila nandoon, tiwala. Sana may ganun tayo, no? Pero, may kalayaan tayo, di ba? Pinili mo yan. So mga kapatid, baka mga ilang araw ay magkasalubungan tayo doon kasi minsan masana nag-ano ako eh. No, wag naman. Loobin ng Lord, ano? Wag naman sana. So, di ba? Iwasan natin, mga kapatid, no? Kung ano yung wag tayong makiayon. Sa mundong ito, napakaraming taktik yung kaaway. Hindi natin alam. Ay, galit tayo sa mga masama, pero yung ginagawa natin, bad na pala. Kaya, kailangan natin previewin natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Amen? So sabi ko nga, medyo malaki-laki na yung bunso namin. Baka pwede na atang isapak ito pagka may mga gawain, pwede na ako makahatid. Mapapalaban na sa biyahe-biyahe. Kaya luubin naman ng Panginoon. Makakahatid natin sa mga gawain, mga gabi. So yan mga kapatid. Pangalawa, 1 John 2:15. Makibasa? Ano kaya yung pangalawa? Sa mga kabataan natin na, yung may mga asawa na medyo pigil-pigil sila ngayon. Pigil na talaga kasi Christian, di ba? Siguro kung hindi mananampalataya yung ang tawag niyan, asawa mo, talagang mahahatak yan ng mundo. Pare, naman doon, bista eh. Pero kapag Christian na, wala na talaga. Clear na talaga yan. Hindi na mahahatak ng mundong ito. 1 John 2:15. Makibasa? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ayan. Paano ba yung umiibig sa sanlibutan? Diba kanina, umaayon ka sa sanlibutan, ngayon umiibig sa sanlibutan. Diba? Kanina umaayon lang, ngayon talagang malawak na. Ha? Kumbaga halos lahat ng mga panukala. Ha? Talagang, ano tawag yan? Time's up. Talagang okay yan. Ha? So kailangan, daigin ng mabuti at masama. Alam mo na nga, huwag mo na itolerate. Alam mo na alam mo namang hindi good eh. Sa'yo good pa rin. Sige, okay yan. Kabataan ka naman. Minsan lang naman. Ang sunod, wala na. Hindi na rin pista, di ba? Wala nang tagay-tagay. May ganun ba? So, wala ba kapatid? Kapag ka-Christian ka na, dapat yung naglalasing ka sa banal na espiritu. Amen? Hindi sa alak.
Kaya kung nais natin, kung nais natin na mapasama, makabilang o maisulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Diba sabi nga, God is holy, be holy. Be holy because God is holy. Kailangan natin magpakabanal. Dahil ang Diyos ay banal. So kailangan natin. Kaya pansinin natin kapag may mga tao na nagsasabi, dyan na naman yung banal. Diba? Pagka beginner ka pa na Christian, parang diba? Yung nagapanting ng tayo, dyan na naman yung banal. Tabi mo na kami. Pero mga kapatid, yun talaga ang pangkala ng Diyos. Kailangan natin magpakabanal. Sa isip, sa salita, sa gawa. No? Sa puso natin kailangan dapat nandyan lagi si Christ. Nandyan lagi si Kristo. Para yung ating pamumuhay ay maging maayos sa harapan ng Diyos. Lucas 22:40. Paano makakaiwas sa kasalanan? Lucas 22:40. Pakibasa raw. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Amen. Manalangin tayo. Sino ba yung parang narinig ka kayong nanalangin sa mga patutungo? Halimbawa, meron kang tropa na may lakad, di ba? So alam mo naman, inaanahan yun kung magkakabataan. Kung Christian ka, dapat ipakita mo na Christian ka. Ipakilala mo na mananampalataya ka. Akin sa akin, ay naranasan ko na yan. Talagang experience ko na yan. Meron kaming reunion, yung mga batch namin. So, pagdating ng reunion, talagang nandun yung kasayahan. So, talagang hindi ako umiinom. Christian ako. Mananampalataya ako. Alam mo, sa ilang beses namin na ginaganap yung mga reunion ng time na yun, kapag ka nandun na sa talagang kilala nila ako, ay hindi umiinom yan, si Neil. Sila na mismo yung nagsasabi na mananampalataya yan. Kaya kapatid, kapag dumating sa punto na tayo ganun mangyayari, dapat ipakilala natin mananampalataya ako. Kristiyano ako. Huwag tayong mahiya, kapatid, nasabihin. Kaya ba natin? Ay, hindi naman umiinom yung mga dyan, di ba? Yung iba. Hindi naman tawag niyan. Hindi rin sila naninigarilyo, di ba? Yung lang, yung halimbawa, minsan kasi may mga tayo na ganun talaga. Lalo sa mga kalalakihan. Di ba? Nangyayari sa'yo. Kahit na, lalo yung hindi na alam na Christian ka, iyayain ka nila. Pero kapag sinabi mo, I'm a Christian, binago na ako ng Diyos. Kaya, mapapansin mo sa mga ilang taon, yan, makikilala ka nila. Kung hindi na umilim yan. Galatia, pakibasa Galatia. Galatia 5:16. Paraan para makaiwas sa kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Amen. So kailangan sikapin natin na matanggap yung banal na Espiritu. So kailan natin matatanggap? Sino bang nakatanggap na ng banal na Espiritu dito? Yung mga kabataan natin. So yung mga iba pa na hindi pa, dapat hingin natin sa Panginoon. Huwag naman natin pilitin, di ba? Kasi meron sa mga revival, di ba? Talagang ninanasa. Alam niyo mga kapatid, kung gaano ka-decide na matanggap yan, meron din gumugulo yan dyan sa mga paligid-ligid, no? Kailangan, hintayin natin yung kalooban ng Lord. Yung minsan kahit na hindi mo nabipil, pero minsan sinasadya mo na para, di ba? Iba mo maya, iba yung
ang tawag niyan, iba yung kikilo sa'yo. Ha? Meron yan. Kaya aware din tayo mga kapatid. Ingat din tayo. Huwag nating pilitin kung ayaw. Yung iba, di ba? Parang tinutulak natin yung iba para matumba. Pero dapat kailangan talaga yung kalooban ng Panginoon. Pray tayo. Behave lang, di ba? Kasi yung Espiritu ng Panginoon, kapayapaan yan. Walang hysterical dyan. Ha? Walang ano dyan. So, kailangan nating magpasakop sa Holy Spirit. Diba? Para makaiwas tayo sa kasalanan. Kasi naalala nyo, kapag merong di ba? Minsan parang may nag-uulog, manalangin ka na, gumising ka na. Meron ba? May nagagalit sa inyo? Minsan, pag tulog ka, bigla kang magising. Alas 4 pa, pero bigla kang nagising. Ano ibig sabihin nun? Manalangin. Amen? Manalangin. Wala yung pakitang isigan ko, ano kaya? Iniisip siguro ako ni ano. Dapat maging ano tayo. Tawag yan. Lawakin natin yung pag-iisip natin. Christian tayo di ba? Gugulat ka, bakit ka nagising? So, ginising ka ng Holy Spirit para pasalamatan yung Panginoon. Amen? Bago, unahin mo na ang Panginoon, bago yung mga kung ano yung mga iniisip nyo. Ha? Unahin mo na ang Diyos. Amen? Okay? Roma 12:1. Ibasa. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsampa ninyo sa Diyos. Ayan. Diba? So, kailangan natin ibigay yung buong puso. Hindi kalahati, buo talaga. Minsan kasi yung iba umahati lang sa Panginoon kasi nandun si Christ. Hello, mga kapatid. Nandun siya Gwapo niya, gusto mo kita. Pero dapat buo yung natin sa Panginoon. Kasi Lord's Day ngayon, Sunday. Dapat hindi kalahati. Kaya tayo pumunta sa church para sumamba. Amen? Para hindi pa naman pakita kay pastor, hindi pa naman pakita kay sister, no? Para kay Lord yung ginagawa natin ito. Amen? So kailangan buo, buo sa Panginoon. Ayaw niya na tira-tira. Ayaw niya na bariya-bariya, no? Ayaw niya na extra oras lang. Di ba? Meron mga kapatiran ngayon, meron mga gawain na mamaya na ako magsimba. Yung sa last kasi may gagawin pa ako So, malaking kaibahan, di ba? Sino ba yung ganun ako dati, nung hindi pa ako dito sa born again, no? Hindi pa ako dito sa paglilingkod na tulad nito. Ganun ako magsimba kasi merong half mass, first mass, second mass, pili ka lang. Anong tawag doon? Mamaya na pagsimba kasi meron naman sa hapon So mga kapatid, kailangan sabi ng Diyos, ibigay ng buong puso ang sarili sa Panginoon. Tandaan buo, hindi kalahati. Hindi 1/4, buo talaga. Ano pa? 1 Thessalonica 5:22. Nakibasa? 1 Thessalonians 5:22. Oo. 1 Thessalonica 5:22. Praise the Lord. 5:22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ayan. So, ano yung sabihin nun? Kailangan i-desire natin na huwag tayong gagawa ng
kasalanan. Desire natin. Layuan natin. Amen? Kung alam natin na yung pag-invite ni brother, pag-invite ni sister, ay, alam mo naman yung mangyayari doon, di ba? Bakit kailangan pa natin puntahan? Amen? So, kapag nagawa natin yun, mga kapatid, sigurado, no, na tayo ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. Bakit tinubos tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakasala? Ano sa tingin niyo? 1 John 3:16, pakibasa. Bakit kaya tinubos ako ng Lord? Pakibasa raw? 1 John 3:16. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Amen. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Lahat ba ay anak ng Diyos? So, naniniwala kayo na tayo lahat ay anak ng Diyos? Amen. Lahat ng tao sa mundo? Amen. No. Ano tayo ng Diyos? John, pakibasa sa John 11:25. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Amen. Pansin nyo, ang talatang yun. Ngayon tayo sa kalagayan natin ngayon, di ba? Sabi ng Panginoon, tayo ay mamamatay. Mamamatay tayo, mga kapatid. Sino ba ngayon mamatay? Pwede naman yung iba muna, mauna, di ba? Marami naman tayo. So lahat tayo, mga kapatid, ay mamamatay. Pero ang sabi ng Diyos, kapatid, pakibasa, ano ang sabi ng Diyos? Sa huli, tayo ay mamatay. Subalit, muling mabubuhay. Muling mabubuhay. Yun ang sa ikalawang buhay. So mayroong ikalawang buhay, mga kapatid. Hello, nandiyan ba kayo? Ayan, naniniwala na kayo na mayroon ng ikalawang buhay. Diba? Mamamatay tayo ngayon. Hindi naman sana ngayon, no? Hindi pa, ibig sabihin, mamatay tayong lahat, mga anak ng Diyos, pero muli mabubuhay. So, meron mga katuruan na, halimbawa, meron daw namatay na may edad na. Pag kasi nabuhay muli, sa kabataan na siya. Wala lang sa katandaan. Hindi ko alam kung totoo yun. May mga katuruan na gano'n. Pero, sino ba yung ayaw na gano'n, na mabubuhay siya sa kabataan niya? So, lahat naman siguro gusto na gano'n, diba? Ha? Okay. Pahayag 20:14 hanggang 15, makibasa. Bakit kaya tinubos ako ng Diyos? Bakit tinubos ako ni Jesus mula sa aking kasalanan? Pahayag 20. Makibasa? 14 hanggang 15. Praise the Lord. 14. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. 15. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ayan na. So mga kapatid, kaya sabi ko kanina,
sikapin natin na tayo ay mapabilang sa aklat ng buhay. Amen? Sikapin natin. Dahil ang Diyos ay nagpapaalala. Bakit? Bakit ka tinubos? Kasi ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Ayaw ng Diyos, kaya tinubos ka. Kaya tinubos ako. Ngayon tinubos ka na ng Diyos, dapat sikapin natin. Amen? Sikapin natin na mapabilang tayo sa kaharian ng Panginoon. Kaya natin, mga kapatid? Amen. Amen. Puri ng Diyos, no? Kasi merong mga ibang mananampalataya na binautismuhan na, amen? Tinanggap na nila ang Diyos. Pero yung mga luma nilang pagkatao, binabalikan pa rin. Meron ba kayong kilalang gano'n? Kapatid, paalalahanan natin sila. I-pray natin sila. Ilapit natin sila sa Diyos. No? Iyak natin sa Panginoon. Ako pag nanalangin, naiiyak ako sa bahay na nanalangin tapos umiiyak. Doon ako nanalangin sa duty. Doon walang istorbo. Walang kaya lahat ng magagawa ko manalangin kasi walang doon. Maghanap tayo ng lugar na walang makakaistorbo sa atin. Amen? Doon tayo manalangin. Naalala ko nga yung teacher namin dahil busy siya, no? Meron siyang anak na magulo. Pinili niya ang oras ay alas 12 kasi tahimik na yung alas 12 ng madaling araw doon siya nanalangin. Sabi nung sir, mag-asawa kasi sila Christian, mga teacher namin sa Bible School. Bakit naglalakad-lakad yung isa? Meron palang nanalangin na lakad-lakad. Meron nakakita na kayo? Naglalakad-lakad. Yung iba nakatira pa, di ba? Iba-iba ang yung iba nakatayo. Ano ba? Paano ba kayo manalangin pagdating sa Panginoon? Paano kayo makipag-usap sa Panginoon? So, kayo na yun kung ano yung gusto nyo anong sitwasyon, posisyon, paano manalangin. Basta amin, pagka ako dun sa duty ko, naglalakad-lakad ako. Hindi mo wala ka nanalangin, ito maglalakad. Nanalangin ako sa Panginoon. Kaya, pansinin natin mga kapatid, no? At ipanalangin natin sa Diyos na kaya natin gawin na ipakita yung mabuti, no? Daigin ang mabuti at masama. John 3:36. Ano ba? Ano ba yung iba dyan? Bakit tinubos tayo ng Panginoon sa ating kasalanan? John 3:36. Pakibasa. Verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen. Puri ng Diyos. Sino ang anak? Sino? Sino ang anak? Yung tinutukoy? Si Kristo. Hello, andyan ba kayo? Ha? Hangat ng Diyos, hangat ng Panginoong Jesus na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, yung impyerno ginawa para lang sa mga para sa mga kay Satan lang yan, hindi para sa tao. Kaya yung Satan ay nagdo-double time siya, parang mayroong makasama. Napakaraming alok, no? Napakaraming alok ng mundo para lang ang tao, malin lang ang tao. Amen? Kahit si Kristo ginawa niya, dilin lang niya. Anong ginawa ng Satan? Kay Christ nung siya ay nag-fasting, inumpir niya yung mundo. Ano sabi, kung yuyukod, kung luluhod ka, sabi ng diablo,
Diba? Ibigay ko sa iyo. Eh sa iyo, ano ba ang offer ng mundo? Ha? Kasayahan? Anong offer ng mundo sa iyo? Madaming pera? Ano pa? Minsan yung mga trabaho ngayon, ginagamit din ng kaaway para makalimtanan natin yung gawain ng Panginoon. Amen? Minsan, tataasan ko yung sahod mo. Meron bang ganon? Meron ba sa atin ganon? Mag-attend ka lang ng Sunday. No? Mag-guide ka lang. Sunday ko eh. Kay Mrs. nangyayari yan. Bakit di ka nagtitinda pag Sunday? Ang daming customer. Maraming naghahanap sa'yo. So, tanongin na parang sagot niya. So, marami pong over ang mundo para takpan yung iyong mata. No? Ipakita niya na kaya niyang gawin. No? Amin ka. Tuksuhin. Pero ang sabi ng Diyos, diba? Ano ang sabi niya? Ang Diyos mo lang ang dapat mo sabahin. Amen? So, paano niya sa kanya lahat dito sa mundo, diba? Ay sa Diyos. So, ano ba yung kailangan? Kaya minsan, may mga talata na binabaliktad, no? Na ginagamit din ng kaaway para sa ating mananampalataya. Amen? Ano pa? Diyan, Pahayag 21, verse 4. Pakibasa. Pahayag 21:4. Bakit tinubos tayo ng Panginoon? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. So sa buhay natin ito, no? Talagang iba-iba yung ating mga sitwasyon. Kung sa mga mababangkyan natin yung mga patutuo, ibang mga pagluha, mga dahilan. Amen. Pero lahat yan ay papahirin ng Diyos ang ating mga luha. Amen? So hindi dahilan na kapag ikay mayroong problema, pupunta ka doon sa kaibigan mo, makikipagtoma, o pupunta sa mga kung saan-saan, para mawala, no? Para maibsan yung ating kalungkutan. Mali yung ginawa mga kapatid kapag ganun. Pupunta ka sa mga babae, pupunta ka sa ibang maraming mangyayari. Pero kung kapag sa Panginoon ka lumapit, siya mismo yung bubunas ng iyong luha. Diba? Para bigyan ka ng kalakasan. Amen? Kapag sa gawain ng Diyos, nandoon ka, no? Mararamdaman mo yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos na hindi tulad na kagalakan na ibinibigay ng mundong ito. Diba? Kaya mga kapatid, kahit may kliman lamang yung ating napakinggan, pero marami po tayong natulog na aral, no? Na kailangan natin ipamuhay. Amen? Amen. Amen. Para sa pagdating ng panahon, pagdating ng Diyos, no? Magiging masaya tayo ay sa bawat isa sa atin nakasulat sa aklat ng buhay. Diba? Napakasarap doon. Siguro, magkakilala ba tayo doon sa taas, sa langit? Ha? Sikapin natin mga kapatid. Amen? Masaya, di ba? Masaya. Meron palang ikalawang buhay. Kala ko, di ba? Meron mga tao na kala ko, kapag namatay ako ngayon, wala na. Magiging alabok na lang o uli yung katawan. Pero hindi mga kapatid, mayroon pa po tayo ikalawang buhay. Kaya na sa'yo, pipiliin mo. Ha? Internal, internal life or yung tawag na ito, habang buhay na kahirapan, no?
nandun sa Hades, no? Nagsisigaw-sigaw ka doon. Okay. Mga kapatid, tumaya tayong lahat. Mawid mo na tayo. Naway tumimo sa inyo mga puso yung ating napakinggan, mga kapatid. At ipamuhay natin yung kalooban. No? Yung sentro ng puso natin dapat si Christ. Para malaman natin, masabi natin na ang Diyos ay mabuti. Praise the Lord, God. Awitin ko man sa mundo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita. Upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita. Upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos, magpapat, lagi ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Lahat ng tulang, kulang maging mga salita. Upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos, magpapat, lagi ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Walang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, magpapat, lagi ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Praise God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa tagumpay, Panginoon, sa gawain ito. Maging sa mensahe mo, Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Nariyan kang lagi, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, Panginoon. Ikaw ang sentro ng aming puso, Panginoon. Ikaw ang sentro hanggang kami. Ano man ang aming mga hanapbuhay, business, Panginoon. Ano man ang aming trabaho sa mundong ito, Panginoon. Ikaw ang aming partner, Panginoon. Wala nang iba pa. Tanging kayamanan mo, Diyos. Sa iyo kami pag-iibon, pag-iipak, Panginoon, ng kayamanan sa langit, Panginoon. Sapagkat alam namin na ito'y hindi masisira, hindi mawawala, hindi mananakaw, Panginoon. Maraming pong salamat
sapagkat ikaw ay lagi nagpapaalala sa amin. Salamat sa kagalakan, kagalingan, Panginoon, anuman ang karamdaman namin, anuman ang aming sitwasyon, iyong pag-alangin sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin ang gawain ng kaaway, ang kagalingan ay aming mata mo, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa paggabay, pagpapaalala sa tuwing umaga na kami manalangin sa iyo, magpasalamat. Salamat sa iyo, Diyos. Ikaw ang siyang aming sandigan, kalakasan, kagalakan, Panginoon. Salamat. Gabayan mo ang aming pamilya na mayroong pagkatakot sa iyo, pagsunod. Na iyong paalalahan, Panginoon, kung kami nagkasala at kamali ng aming landas, iyong ibalik sa iyong piling, Panginoon. Salamat po sa mga bagay na ito, maging ang aming pangalan na iyong isulat. Yung mga hindi mo pa nasulat, Panginoon, sa aklat ng buhay, isulat mo, Diyos. Yung mga naliligawan ng daan, Panginoon, ang mga anak mo, iyong ibalik, Panginoon, sa iyong piling. Bilangin, Panginoon, ang iyong kabutihan, O Diyos. Bilangin ang iyong pagmamahal. Salamat. Maging ang aming pastor, Panginoon, huwag mo na, Panginoon, sa iglesia ito, Pastor Ramon Senior, Panginoon, iyong alawin, iyong pagalingin, Panginoon, ano man ang sitwasyon ng kanyang kalusugan, kagalakan, Panginoon, ano man ang iyong karamdaman, pagalingin mo, Panginoon, in the name of the Lord, in the name of Jesus. Pamilya niya, Panginoon, aliwin, Panginoon, sa pananang kalungkutan, paligayahin mo, Panginoon, aliwin mo sila. Salamat sa upasang ito, Panginoon, pero pagkakaisa, unity, kagalakan, Panginoon. Salamat, salamat. Sa pangalan ni Jesus, na tayo magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pilit tayong maupo, mga kapatid. Kaya yan, napakinggan natin na kapag tayo ay nasa sentro, no? Yung puso natin ay sa Diyos. Lahat ng nais natin sa buhay, yung kahit hindi natin binibigay, mga kapatid, ibibigay ng Diyos. Amen? Basta, lagi natin panghawakan, ang pangako ng Diyos ay totoo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At pinabalik ko na sa ating MC. Nagdeprisyo, Pastor, sa pagdala ng salita natin, mga Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at tayo po ay narito na sa bagan muli ng bangka na parakunti na lang. Marami naman mga kapatid sa pagkat mayroon pong nagpadala galing sa abroad ng tulong para po sa bangka. Kaya baka iniabutin ng December siguro matatapos. Praise God, hallelujah. Yung magalang po sa ating puso na tayo po ay masaya, mga kapatid. Praise God, at binibig po ang awit sa ating Sister Angelica sa Kalong.
Agabisyo, Sister Angelica sa Kabiting Malalangit at binibigyan pong panalangin sa ating Pastor Arnel Puso. Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa mga nagulong pagbigay ng dalangin namin. Lord, blessing mo upang makulit ng Panginoon sa mga mo Almighty. At tapos namin na ito mga bangka Panginoon. Salamat. Bless mo ang pagbigay para sa sunod kami ng pagbigay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos. At tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Praise God. At binibig ko po ang isang awit. At closing prayer. Kasama natin pagkain sa ating principal rate sa ating mga Praise the Lord. Hallelujah. Sa muling Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa katagumpayan ng
aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-remind sa amin sa iyong mga salita. Kung ang kabutihan ang aming mga gawa, Panginoon, upang kami paroon sa iyong paroroonan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginamit, Pastor Arnel. Patuloy po siya bless na gamitin sa ministry ito, Panginoon, kung saan man sa ulog siya magpunta, Panginoon. O kahit na siya ay nasa labas, na ang iyong salita ay kanya may share sa bawat tao, Panginoon. At sa lahat na nakikinig, Panginoon, itanim mo po sa aming isipan ng puso ang salitang ito na aming natanggap sa iyo, Panginoon. Namin po ma-share sa mga taong hindi pala ng palataya, Panginoon. At itong mga salitang ito ay tumumbok sa aming puso at isipan na habang kami nabubuhay sa sanlibutan ito, sa paghintay sa iyong pagbalik, sa paghintay na iyong paghukom, Panginoon, na ito po ay dadadala ng aming puso upang kami ay iyong makapiling sa walang katapusan. Salamat po, Panginoon, sa MC, Pastor Ramon Senyor, sa nagdala ng awitin, sa testimony, sa nagdala ng mga handog, ikapo, at mga handog awit, Panginoon. At sa instrumentalist at musicians, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Nasa muli po kami ay nagkaisa, pinagkaisa mo kami sa iyong Espiritu. At patuloy mo po kami pinaparimahit sa bawat sandali na aming mabuhay sa aming mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon, at kahit na sa temporary na aming hiwa-hiwalay, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa, lalo-lalo na sa aming pag-uwi, na kami po ay makarating na matiwasay, wala mga sakunang nangyayari sa aming daanan, o habang kami hanggang kami po ay makarating sa aming bahay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, hipuin mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran kung saan man sila naroroon, ang conviction sa kanilang mga puso, Panginoon, na inaasamin nila na sa sunod na linggo ay sila ay makapag-attend upang kami po ay makasama sa pagsamba sa iyo muli, Panginoon. Ingatan mo po sila kung saan ba sila naroon ngayon upang kami po ay matili ang aming pagkakaisa sa bawat isa sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po at kahit na po sa tanghalian ito, Panginoon, sa nag-serve, panalangin po, kupiran po, Panginoon, na bigyan po sila ng mga biyaya na sisiklikin upang mapatuloy ang ministry ito at sa pagkain na aming pong tatanggapin sa mga ito. Sa tanghali ito, Panginoon, ay magkaroon kami ng lakas upang mapatuloy sa aming mga kung saan na kami naroon upang patuloy sa pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ay aking dinadalangin at binabalik ng mga to glory and honor and thanksgiving through your name, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Amen.